reaksyon po ito doon sa mga kasama ninyong senador. Kasi pinag-uusap-usapan ito halos isang linggo na po sa social media, sa mga programa sa radyo at telebisyon. Yun hong isinamitin ninyong minority report doon sa flood control anomaly. Ang totoo, Sen, bago nga po pala, Tapos ang taon. na kayo ay gumawa ng isang minority report at yun nga po ang nilalaman at may mga rekomendasyon pa kayo para matigil yung mga iskandalo dyan po sa DPWH, Sen. Di po Hindi ba? nila pinapansin pagka dito natin dinidiscuss. So, ang ginawa namin ni SNIME, doon na Opo. lamang sa Senado. Opo. Tinabag namin yung mga inakala naming magagamit namin na pwedeng sila ang magsalita laban dun sa aming inihayag na minority report. Ayun nga, ganun na nangyari. Ganun pala yung technique. Ayun, opo. Alam mo, sa tagal na noon, December 10 pang ibinigay yan sa opisina ng Senate President. Pero ngayon lang sila nagsasalita dahil Nagpa-press-con po kayo. nagpa-presscon kami. Kung hindi pa pala kami nagpapa-presscon, di man lang nila mabibigyan ng pansin pala. Oho. At sinabi nga, ano yung sinabi nila? Eh, mukhang basura daw po yun at sa basurahan daw dapat ay ituloy. No. Bakit kaya niya nasabi yon, Nelson? Sa basura ang tuloy. Kasi ang sabi niya, Sen, batay sa panayam, ay nabastusan siya dun sa minority report. Unang-una, ang nagsalita din ay si Senate President Tito Soto na wala pa namang report yung committee. Oh, Wala yung pa Blue committee Ribbon report. Committee. Dapat wala munang minority report. Kasi parang Inuunahan nyo. Sen. Oo. Hindi, yung sinasabi niyo na wala pa namang report ang majority committee. Aha. Edi pasinag natin kung bakit wala pa silang report kahit partial lang. May sinenda ko kay director eh. Direk, kung nandiyan ka, pwede bang ipalabas mo muna para makita natin? Bakit hanggang ngayon wala silang ma-submitting report kahit partial lang? Oho. Oho. Kasi diyan magsisimula ang ano eh. Ito ang may dahilan kung bakit nilabas na namin yung minority report eh. Bigyan niyo lang po kami ng konting background. Ano ba itong minority report na ito, Sen? Sa kabatiran lang po ng ating mga Alam mo, taga-subaybay at tagapakinig. tinawag naming, lalo na ako, tinawag kong minority report dahil wala pa nga silang majority report. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi nilang ang katapat niyan ay basura lang. Opo. Wala naman akong nakikita na dapat ay ituring na ito'y papunta lang sa basura. Oho. Sapagkat yung nilalaman nun, kung binasa nila, narinig ko si Senator Lacson, hindi man lang niya binasa eh. Hindi daw po. Hindi nga rin po niya pinansin. Tama kayo. O paano mo sasabihin ang isang report ay nauukol lang sa basura, hindi mo man lang binasa? Oho. At sinabi mo na bastusan ka dahil naglabas kami ng minority report nang hindi pa sila nakakapaglabas. Kaya gusto kong malaman, maparinig muna natin sa ating mga kababayan, Opo. bakit hindi sila makapagpalabas ng report? Para sa ganon, pagkalabas ng kanilang report, magbibigay din kami at maglalabas ng report. Bakit kami umuna at naunang gumawa ng report? Opo. Ayun. Kaya kailangan Marinig mo nang natin. makita at marinig Ayun. natin ito. Ano ba ang dahilan? Bakit inunahan nyo na po, no? Ilang pages po ito, Sen? 500 plus? Ba't ganun ba kadami po? Yung 567 nata o 576. 567 pages. Yung mismong report, mga 103 lang yon. Yung mahigit na 450, mga exhibits yun eh. Mga annexes. Oo. Ayun. Pero ito po, ano ang nahagip? Di ba, nung chairman po kayo ng Blue Ribbon Committee, hanggang napaltang kayo, ilang pagdinig ito sa nakapaloob dun sa committee report ninyo? Bago ko sana sagutin, kaya nga gusto ko makita nyo muna yun eh. Opo. Yung minority report na yan, ang kinapalooban niya ay unang 3 pagdinig na ako pa yung chairman. Opo. So tatlo. Okay. Pagkatapos yung susunod na 3, yung si Senator Ping naman ang chairman. Okay. Pareho naman yung ginagamit ng naming mga testigo at mga resource persons. Yung ginamit namin doon ay yung mga individual na mga testimonies ng mga witnesses.
ginamit ko rin naman yung kanyang privilege speech. Dalawa. Oho. Eh kung basura yung report, di basura din yung privilege speech niya. Nakapalobo ba doon? Paano niya paano niya sasabing karapat dapat lang sa basura yon, hindi mo man lang binasa kung ano yung sinasabi ron. Hindi ba? Eh, samantalang sinamarize namin kung ano-anong pinagsasabi ng mga inimbita naming mga testigo. Ano yung mga sworn statements na isinabmit ng mga resource persons. Sa makatid, sinamarize namin, pinag-aralang mabuti kung ano ang kanilang mga ikinontribute sa mga pagdinig na yon. At saka namin nagawa ang isang minority report. Ngayon, kaya sila parang nagsisentimiento, bakit kami inunahan ninyo? Opo. Kasi sa mga tuntunin naman namin, sabi niya, kinakailangan mauna muna yung majority report. Tama po. Oo. Eh, ba't sila nagbigay kagad? Kaya nga gusto ko sana mapanood nyo. Ba't ba hindi natin Kaya po, okay na ba? Wala pa, saglit lang daw po. Ako na lang magkukwento. Opo. Sige. Sige po, Sen. Habang inahanda nila. Oo, Tinanong kasi siya habang siya ay nagpapa-interview. Meron na po ba kayong ilalabas na report ng Blue Ribbon Committee? Opo. Partial lang, sabi niya, partial. Kaya lang, may hina itong aking mga tauhan eh. Sinabi ko sa kanila, before the December break, dapat meron na kaming maibigay na report kahit partial lang. Nakatingin lahat sa akin, tatangu-tangu lang. Oho. Kailan ba gagawin yung report na sinasabi na yan? Maihina pala yung kanyang mga sariling tauhan. Ang mga tao, Jen, Nelson, naghahantay. Nagagalit sa nangyari sa Kabangbayan. Ano? Bagot na sila kung may mangyayari pa dito sa ginagawang investigasyon na yan. Oho. Pagod na sila ng kahihintay. Opo. Noon pa man. Kaya naisip ko, totally, ayaw niyong pansinin. Binigyan ko na yung opisina ng Senate President. Alam mo, Jen, para makatulong lang kami. Baka naman sa paggawa namin ng minority report na yun, mamotivate naman sila na gumawa na rin tayo. Opo. Kasi kung titingnan mo, baka naman kapag binasa nila yon, makatulong sa kanila. Dahil yung pinanggalingan naman, hindi naman sarili naming opinion yun. Oho. Testimonies ng lahat ng mga inimbita namin. Mula sa mga pahayag Oho. at sa mga statements. So individual or even collective testimonies, pinagsama-sama namin, inaral, sinamarize, at doon ipinakita namin yung mga eskema na ginamit. Kung bakit nagawa nila itong mga ganito. Oho. Ano-ano ang pamamaraan na ginawa nila. Magmula sa mga allocable, sa mga leadership, yung pinagsamang bicameral committee report, yung mga unprogrammed appropriations, kung paano at kung paano ginagamit ng mga proponents at nakakakuha, yung mga allocations. Ipinresent namin doon per district kung bakit may mga distortions yung mga allocables na tinatawag. Merong isang distrito, merong 5 billion, merong 11 billion, yung party list, wala. Anong gagawin mo dyan? Paano hindi mo sasabihin na talagang At pagkatapos meron din kaming mga suggestions, may mga recommendations. Tama, opo. May mga panukalang batas na nilinya namin doon na yun ang pagsisikapan namin na isulong para sa ganun, hindi na maulit ang mga pangyayari na yan. Oho. At meron ding mga personalities na involved doon na sinasabi namin maaari silang makasuhan sa iba't ibang mga either civil, criminal, administrative, at kung bakit. Opo. At ano-ano ang mga batas na maaari nilang nalabag. Opo. Lahat ng yan ay nakasulat doon. Bakit sasabihin mo na Parang basura yan? pambabastos to. Sabi ito Sen, no? Sabi ni Senador Lacson, how will I respect a document that symbolizes disrespect towards the Blue Ribbon Committee and the entire Senate? Respect begets respect.
how will I, as chairman of the Blue Ribbon Committee, treat with respect a document that symbolizes disrespect toward the Blue Ribbon Committee and the entire Senate, both of which they are members. So, there is no place for the minority report but the trash bin. Yun po ang mga binanggit niya. So mukhang... Jason, anong masasabi mo ron? Oho. Kaya binanggit ka niya, parang hindi niya ata Nabasa pa. binasa man lamang. Oo nga. Ano ang disrespect doon? Oho. Yung bang kami makapag-ambag sa kanila? Doon sa nakita namin, sa aming palagay ay, eto na, Opo. ang mga lumabas doon sa mga ginawa naming mga pagdinig. Kasama yung ginawa niyang 3 pagdinig. Oho. Ibig ba sabihin, pati yung 3 mga pagdinig na sa kanyang pamumuno ay nangyari, Opo. pati yun ay kasama sa basura? Paano ano yung disrespect doon? Yun ang hindi ko masyadong makuha sa kanya. Paano magkakaroon ng pambabastos doon? Ito na pala, Sen. Okay na rin po yung video. Sige. I-play natin para ho sa kabatiran ng ating mga kababayan. Sige po. Pero sa may partial report na ba? Dina-draft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko, before mag-break noong December, tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Oh. Ayun pala. Sa liwanag ng pangyayari na yon na sinabi niya, tinatanong siya kung meron na silang partial report. Oo. Dinadrop na raw. Oho. Dinadrop na raw. At ang pangako nila, sa pamagitan ng kanyang mga staff, bago mag-break ang December, sabi niya, makakapagpalabas sila. Opo. Okay na magsabi, meron ba? Inamin niya pati yung sarili niyang mga tauhan, puro mahihina. Ay, kailan kayo maglalabas? Oho. Nelson, Jen, Opo. tingnan mo nangyari sa Kabangbayan. Nilimas. Oho. Ang tao nagagalit. Ang puot ay namumuo sa kanilang mga dibdib. Naghihintay, bagot na bagot. Parang wala na silang pag-asa na may mangyayari sa pagdinig. Pero saan ito pong presko niya ito? Pagkatapos po ng presko niya, Senadora Amy, noon pa po itong presko niya ito? Bago pa yan eh. Bago mag-December break ang Ay, ito ho sinasabi. pala. Okay. Kaya ko pinalalabas ito. Opo. Partial nga lang ang inihingi sa kanila eh. Oho. So last year pa pala itong video ito, yung tanong sa kanya. O, ikaw naman kasasabi niya lang, before December break. Opo. Oo. Akala ko nagkukwento siya na dapat yung report ay before December break. Hanggang ngayon, wala pa Hindi, rin. yung minority, iba yung sa amin. Yun na nga po. Ang Oo. tinatanong siya, meron na po ba kayong report sa Blue Ribbon Committee? Dinadrop na. Oho. Partial lang. Pero wala nga. O, ang tanong ngayon, kung dinadrop at hindi nyo pati partial, hindi nyo labas-labas, kailan ba yan? Naghihintay yung mga tao? Oho. Ano, gusto nyo lang magsawa ang tao ng kahihintay? Para sa ganun, wala lang. Sa kasasawa ng tao, hanggang sa mawalan sila ng interes, yun ba ang patakaran? Kay SP Soto naman, Sen, ito ang kanyang reaksyon. Sabi niya, walang naunang minority report, walang pang media. Anong silbi nun? Hindi nga maikalendar on the floor. Kahit anong committee report yan, unless I take up a plenary, ay wala yan. At the moment, it's a media report, pang media. Nilabas namin sa media dahil nga gusto namin makapaglabas sila ng report kagad sa lalong madaling panahon. Hindi ba? Bakit sinabi ba namin pag nilabas namin yung minority report, ite-take up? Sinabi ba namin ganon? Hindi. Oho. Sa kagustuhan lang namin na mapagsilbihan ng bayan na naghihintay, ano ba talagang nangyayari? Wala pa bang report dyan? Wala pa ba kayong may re-report sa amin? Wala kayong may uulat sa amin? Samantalang nilimas na, sinimot na ang Kabangbayan. Ganyan ba? Ilang pang pagdinig ba? Oho. Ngayon, nung ginawa namin yung minority report, para sa ganun, maingganyo man lang sila. Okay. Yun ang pinakapakay nun eh. Oho. Hindi para sabihin namin, wag na kayong gumawa, ito na yung sa amin. I-take up natin sa komite, sa plenary. Wala bang may sinasabing ganun. Hindi naman pwedeng mangyari yun eh. Oo nga. Oho. So, pero siguro, ang point lang nila, Sen, ba't yung parang inunahan nyo kasi kami
kami ang... Kailan nga kayo maglalabas? Ayun. Paano nyo sasabing inunahan kayo? Kailan ba kayo maglalabas? Ay, maglalabas pa ba kayo o hindi? Ayun lang. Ano nga, oo. Parang wala nga. No? Kasi hanggang ngayon, wala pa rin silang committee report, kahit partial eh. Si dating Senador Franklin Drilon ay may komento rin dyan eh. Nag-comment din ba siya? Oo. Ang sabi naman niya, Senador Rodante Marcoleta and Amy Marcos did not follow proper Senate procedure. The report should have been submitted to the Senate Blue Ribbon Committee, which is tasked with investigating the anomalies. The procedure followed is not in accordance with the Senate procedure, and it is indeed discourteous to the Blue Ribbon Committee. Isa pa rin naman yan. Oo. Alam mo kung siguro, ay wala sa Senado, hindi ako magkukomente. Aha. Yun ang respeto. Aha. Pero kung, ewan ko, baka gusto na naman kumandidato, kaya nagpipilit na namang magkomento kahit. Sinasabi ko ba na itong minority report ay nakasalig sa mga rules eh? Kasi yung rules namin ay magbibigay ka ng concurring report or dissenting report kung tapos na yung majority report. Yes po. Ang problema namin, Wala eh. hindi namin alam, kagaya ng kanyang pagpapahayag, kung kailan ba magkakaroon ng report. Inip na ang mga tao. Kaya nga namin ginawa yon. Baka sakali, kaya hindi namin sinabit sa Blue Ribbon Committee. Jen. No. Sa Lalo taong siyang, baka sabihin niya, lalo siyang may insulto ron. Hindi kaya binigay namin, binigay ko sa opisina ng Senate President. Baka silang dalawa man lang mag-usap, tahimik yun eh. Opo. Nakagawa na sila nito Ayaw mo ba na bilisan din natin? Ayun. Baka yun naman yung pakay nila kaya nila binigay. Hindi nga nila nilabas to eh. Opo. Di ba? So ang layunin nyo talaga sila, ikaw lang yung kanilang attention na kayo, gumawa din ng report kasi baka makatulong itong... Kasama na hindi, pantulong talaga yun. Kung Ayun. talagang gagawa kayo ng report, bilisan ninyo kami, nakagawa na kami. Oho. Anong masama doon kung halimbawa, binasa nila yung report? Ang problema, si Franklin Drilon, hindi rin niya binasa yan. Palagay ko. Sa bagay, Senator Ping, sinabi niya, hindi ko binasa yan. Opo. Si Senator Soto, ayaw ko binasa niya sapagkat meron siyang kopya. Kasi kauna-una nagkaroon ng kopya. Opo. Bakit nyo kagad hahatulan? Sasabihin nyo para sa basura lang. Hindi nyo man lang binasa. Oho. Ang pinagkunan namin yan, hindi namin sariling haka-haka. Hindi namin sariling panukala. Yan ay galing sa mga taong tinawag natin, tumistigo, tumulong sa atin para linawin ang pangyayari patungkol din sa mga maanumalyang pagpapatupad ng flood control projects. Oho. Ayun. So kung nagkaroon pa ng partial report man lamang sana ang Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng Senator Ping, wala sanang issue dito, Sen, no? Kasi Sana. baka makatulong pa po yung inputs ninyo. Tsaka natin masasabi ngayon, pwede naming ihambing yung ginawa namin kung yung partial report ay medyo kahit papano malapit-lapit doon sa ginawa naming pag-uulat. Oho. Oh. Alam mo, kaya sila siguro nagkakaganyan. Nung nag-press release kami, nasabi namin ni Senator Amy na parang bitin kami sa nakaraang pagdinig. Opo. Nung tanungin kami, sabi ko bilang isa, bakit ang naging concentration, sabi ko, ay yung discrepancy sa mga coordinates? Oho. Kako Septyembre pa ako, kung di ako nagkakamali sa pangalawang pagdinig, sinabi ko na mali lahat ang ginawa nilang pag-uulat at pag-i-input sa sumbong sa Pangulo dahil ang binigay nila ay isang application na multi-year. Oho. Meron sila akong mas accurate na pamamaraan para matukoy yung mga coordinates, yung PCMA. Yes po. Okay, meron pa silang Survey 123. September pa yun dyan. Siguro kung hindi una, pangalawa sigurong pagdinig. Pinrob ko na sa pagitan ng sample, 14 na sample, na magmula sa siguro mga 70 meters
Hanggang 400 meters ang discrepancy. Kaya nga ako magkakaroon ng problema sa pag-iimbestiga lang. Dahil ang coordinates puro mali. Bakit nag-concentrate na naman doon? Ayun. At doon pinuprove nila na mali talaga ang coordinates. Uulitin ba na naman nila yung sinabi namin? Pagkatapos, mas marami ka ako ang dapat tinanong nila doon. Halimbawa, natatandaan ninyo, ewan ko si Nelson kung napansin niya, noong merong plenary debates ng itong 2026 budget, at dinideliberate yung DBCC budget. Yes po, Hindi, bale, kaugnay ng budget, ang nakaharap ay yung members ng DBCC. Opo. Ito yung economic cluster. Doon niya ibinunyag na tinawagan daw siya ng pansin ng dating Yusek Bernardo ng DPWH. At di umano ay sinabi sa kanya na yung binanggit ni Saldico sa kanyang pagpapahayag sa video na 100 billion, sabing ganon. Hindi po ganon ang talaga nangyari. Merong 100 billion, sabi niya. Pero yung 89 billion ang nag-implement DPWH. Hindi niya napanood niya? Napansin ho namin yun. 89 billion ay inilatag ng DPWH. Yung 29 billion other agencies. Mula kanya doon sa 89 billion, sabi niya, ang hinandle ko ay parang 51 to 52 billion. Ngayon, ang porsyento doon 16%. Opo. Sinabi niya, yung 6 billion, ay yung 8 billion na 16% nung about 51 to 52 billion, binigay daw ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. Yun. At si Yusek Traigib naman, binigay kay Yusek Adrian Bersamin. Doon sa kanyang pag-interpolate, sinabi niya, alam niyo kanya si Yusek Bersamin, niname drop niya lang si Pangulong Marcos. Bakit niya natiyak na nagkaroon pa ng investigation sa Blue Ribbon Committee na nagkaroon ng kahit papano ay natukoy namin na yung Yusek Bersamin ginamit ang pangalan ni Pangulong Marcos. Dito wala tayong gustong bigyan ng kasalanan. Ina-analyze lang natin. Sabi niya, diname drop lang ni Adrian Bersamin ang pangalan ni Pangulong Marcos. Sa mga tweet, inaalis niya kagad eh. May konklusyon na. Parang may konklusyon na siya na yung sinabi ni Adrian, sinabi ni Saldico, na yung 100 million ay nilatag ng opisina ng Pangulo sa NEP. Sabi niya, hindi ba dapat ito yung unahin? 8 billion yun eh. Kinukwento pa niyo kung paano nagbibigay. Yun daw 8 billion na yon ay diniliver sa 10 pamamaraan, sa 10 panahon, instances. Meron pang nagpupunta sila sa basement ng Diamond Hotel. Na kung saan gagamit ng parehong armor van si Traigib at saka si Bernardo. Yung isa puno. Pagkatapos magpapalit sila. Hindi ba seryosong akusasyon na conclusion na yun eh? Bakit nagharap sila? Itong huling pagdinig na to, nagharap si Traigib. Nagharap sila ni Bernardo. Tinanong ni Senador Kiko, ito nababasa ko yun. Alam mo ang sagot ng Traigib? Hindi po totoo yan. Ganun lang kasimple. General denial. Wala nang mga sumusunod na pagtatanong. Tapos na. Ganun ba yun? Nabanggit ang pangalan ni Yusek Adrian Bersamin. Ba't di pinatawag yung Yusek Bersamin? Paano mo ngayon mapagdudugtong lahat ito kung hindi mo tatawagin lahat? Ano yung tinawag niya? 2 babae nakatakip ang muka. Bakit ang ipinatawag ay 2 babaeng nakatakip ang... Pero doon sa punto na yun, vital kasi yung dapat statement ni Adrian eh. Di ba? Kasi siya ang nagsasabing yun daw ay sige ganyan eh. May conclusion siya na sinasabi. Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Traigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Yusek Adrian, name-drop
The name of the president. Yes. Ganun siya ganun siya kasigurado. Oho. Kinunclude niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yon? At nandun yung ganon? Trigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung ano. Yung sinasabi ko, Bersamin, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo. nung Monday. Monday, ito sinabi niya, let me emphasize one point. Ayan. We always go where the evidence leads us. Aha. Ha? We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence Lead us. leads us. Uy, nagsabi si Trigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Parang may kinocover ka rito. Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. ho. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nagtatanong ako, sino yung sumasagot? Opo. Sino yung sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Hindi ba ikaw, alam ba, ikaw tinatanong ko, si Nelson nasagot. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Well, yun na nga po. Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, Tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw, ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. nakakabastos yun, Sen. O pagkatapos sasabihin, tayo ang Oo. may disrespect. Parang baliktad ang nangyayari. Kasimple-simple lang ng tanong ko eh. Sabi ko to sa babae, sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarin Street? Bigla siya nagsalita. Oo. Pero hindi ko siya, Oo nga, pabagalang hindi ko siya sinasansala. Okay. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Oo. Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Oo. Sabi ka ng isang observer alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinresenta mo pa dyan? Para ano yan? Oo. Ang gamit lang pala nung dalawa na para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Opo. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari, Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya, para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari, kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. O, akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Oo. Hindi ba? O tapos, sabi ko, Mr. Chair, baka naman Pwede makita rin yung... sabi ko, parang maganda naman yung mga ano natin, itong mga Opo. testigo. Para man makita natin yung kanilang kagandahan. Pangiti-ngiti pa siya. Hindi kasi na-commit ko sa kanila na kung tetestigo sila naman ay na gano'n din, nakiusap, natakpan ang kanilang mga mukha. Alias na nga lang daw ginamit nila, parang di Kaya makilala. nga alias ang ginamit para kasi pinagbigyan. Nakalimutan niya, itong isa nasa kaliwa ko, pinatanggal yung kanyang maskara. Si, RD, pakanan. Nagre-request Opo. din na... Nagre-request din ito na takpan ng mukha. Hindi ko naman malaman kung talagang binalot niya talaga yung sarili niya. Ayun nga. Oo. Ha? So, pinabakbak lahat ang ano. Oo. Ngayon- Pinagtulungan nga po kasi disrespect daw sa Senado yun eh. Kaya nga, ngayon, paano ngayong wala kaming kino-cover up? Pero yung dalawang babae naka-cover up ang mukha. Itong isa tinanggal yung disrespect, sabi nila. Yung dalawang babae, hindi disrespect, nakiusap. Wag na po. Ano ba naman ang masama? Ang pag-uusapan lang naman pala kung sino yung nagsabi sa kanila na umalis na kayo. Ayun nga. Yung ba ay nakakatakot? Nakakulong yung kanilang itinuro eh. Oo Si nga po. Carly. Yung asawa nakakulong sa Cebu, itong lalaki nakakulong yata sa Senado hanggang ngayon. Nakakatakot ba yun? Ba't ayaw mo ipakita yung mukha mo? Na ang gusto naman sabihin, pinaalis po kami ni Ginoong Colonel Diskaya. O ba't kinakailangan takpan mo yung mukha mo? O with added dramatization. Nung si Gutesa ba, pinresenta ko? Oo. Pinagtakip ko ba ng mukha? Ay, hindi ho. Walang ganon. Ha? Oo. At saka halimbawa, kung tinanong si Gutesa, kayo sumagot, ano kayang reaksyon niya?
Baka, Yun nga lang pinapalta niyo, pinakita niyo yung ano, di ba? Yung Oo nga. scripted daw eh. Scripted, yun agad ang yung kagad eh. back sa Oo. inyo. Oo. Meron bang sworn statement si Gutesa nung siya, nag-testify? Meron po, di ba? O yung dalawang babae, sabi niya, merong sworn statement, pero hindi niya kami binigyan. Kasi kung binigyan niya kami, makapagtatanong kami sa kanila. Makapag-prepare Yung dalawang kayo. babae na yun. Oo. Tingnan mo yung diferensya ngayon. Oo nga. No? O pagkatapos, sabi nila, ano ba? Let me emphasize one point, we always go where the evidence leads us. Yes, sabi po yun. Oh. Lahat ng mga testigo, tinuturo si Martin Romualdez. Si Gutesa, tinuro siya. Sila Diskaya sa magitan ng mga ilang congressmen na kanilang in-identify, tinuturo din Opo. si Saltico at si Martin Romualdez. Di ba? Maski sila, ang dami. Bakit hindi niya puwersahin si Romualdez na tumestigo sa Blue Ribbon? Ang gusto ko mangyari sa susunod na paghihiring, para tingin niya si Romualdez. Meron daw po kayong courtesy eh. Yung dalawang kapulungan. So, hindi pwedeng pilitin. Parliamentary courtesy. Ano yung sa Tagalog yung parliamentary courtesy? Paggagalangan sa dalawang kapulungan. Okay, palagay mo. Nilimas ang kabambayan ng bansang ito, Jen. Nelson. Ano, gagamitin mo yung paggagalangan sa dalawang kapulungan. Gagamitin mo yon. Ikaw na nga tinuro eh. Ang pinag-uusapan natin, mahigit na 1 trilyong piso ang ninakaw, ang nilimas sa kaban ng bayan. Pagkatapos sasabihin mo, meron tayong interparliamentary courtesy. Siya lamang kanya ang makapagpapasya kung darating siya o hindi. Kung ako ang chairman, hindi ganon ang aking pasya. Kung kinakailangan isasabi na kita. Anong parliamentary courtesy yung pinag-uusapan? Kaban ng bayan ang pinag-uusapan. Makakalabag ba ako? Mas mahalaga ba yung interparliamentary courtesy sa sinasabi ng saligang batas? Basahin ninyo ang saligang batas. Opo. Yung statement ng principles nakalagay dyan. Na kailangan lahat ng mga opisyalis ng gobyerno ay hindi dapat nai-involve sa corruption. Yun ang mas mataas na uri na parametrong dapat natin gamitin. Hindi interparliamentary courtesy. Hindi absolute yun eh. Doon sa saligang batas din sinasabi, yung House of Representatives at saka yung Senado pwedeng magpatawag. Opo. Sa ngayon nga, lahat pinatatawag namin eh. Kahit na public official ka, kailangan dumating ka. Ang kaibahan nga lang, merong limited immunity yung mga members ng Congress. Tama. Okay? Ano yung limited immunity? Immunity from arrest. Pero wala kang immunity sa sabina, wala kang immunity sa patawag at sa investigation o anumang public scrutiny. Walang nakalagay sa saligang batas na ganun. O diyan sila gumagamit ng pamamaraan para sa ganun i-cover up. Hindi totoo itong sinabi niya ito. Let me emphasize one point. Hindi totoo yung sinasabi niya. Dapat nakikinig siya ngayon. We always go where the evidence leads us. Hindi totoo. Ako na nagsasabi sa inyo. Ang dapat niyang halungkatin itong pinagsasabi niya. Ito, meron pa sa sinabi. Si Yusek Bernardo, nag-handle daw ng 5 billion para kay Secretary Bunoan. 5 billion per year. Magmula noong 2023, 2024, 2025. 5 billion. At 15% ang kinukuha. 15%. Ngayon, sa kickback na yon, 75% napupunta kay Bunoan, 25% kay Bernardo. Siya rin ang nagsabi nun eh. Nandun si Bernardo, nandun si Bunoan. Dininay din ni Bunoan. Hindi po totoo yun.
pagka wala kang specific denial, general denial lang, Opo. that amounts to admission. Ganun Ay, ba hindi yun? totoo yan. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Alin ang hindi totoo? Yung 75%? Oo. O 70% lang ang nakuha mo? Kailangan siguro i-deny mo yan specific, hindi yung general denial. Oh. Lumitaw yung Cabral files. Nakalagay doon kung sino. Sinabi rin niya. Hindi ba niya napapanggihan sinasabi niya? Mahilig yung magpa-interview eh. Sabi niya, at least 5 secretaries Opo, of the nabanggit. departments and USECs were beneficiaries of the allocables Ayan nga. under the Cabral files. Ba't hindi niya ilabas? Sino ba yung mga Cabinet Secretary yun. secretary? Oo nga, oo. Doon sa binabanggit ko nga sa'yo na 100 billion na sinasabi ni Saldico Oo. na ang nag-name drop ay si Adrian Adrian Bersamin Opo, oo. na binibigay kay Trigib. Opo. Sabi raw ni Bernardo, Trigib kunin mo na, dami na nito itong yung pinakamalaking single delivery is 2 billion pesos. Nandun nga doon sa armored van. Ipon. Sabi raw ni Trigib, sandali lang kasi March 11, hinuhuli kayong kasi si Digong. Digong. Opo. Kaya magulo ngayon. Oho. Oh. Pero kanya itong circumstansya ito, may kinalaman pa kanya doon sa pagpapalit ng ES kaya sa Makati, may connection pa daw si yung bagong hirang na executive secretary na si Secretary Ralph Recto. Oho. Bakit hindi ipaliwanag itong mga bagay nito? Puro seryosong aligasyon ito eh. Kung totoo na he always goes Where the evidence where the leads us. evidence leads him, Aha. ay bakit? Bakit? Dalawang babae yan nilagay niya ron nakatakip ang mukha. Oho. Parang nakalayo. Kasi laging ganun sir, lagi may Nawawalan pa-suspense ng pasensya ang tao pagka ganito eh. Malayo Oo. nga, ano. Nabanggit yung 30 tamarin. Tinatanong ko eh. Oo. Sabi ko dun sa babae, alam mo ka ako, si Saldi ko, narinig ko nung siya'y nagpapahayag niyan. Aha. Kahit na paunti-unti nga niyang nilalabas Opo, yan. sa pamamagitan ng video. Nabanggit niya yung 30 Tamarin Street na yan eh. Aha. Diyan siya nag-deliver ng 1 billion. Ano mo yun? Narinig mo ka ako? Napakinggan mo ba? Napakinggan mo, napanood mo? Hindi po kanya, pero... Hindi daw nila maalala. Oo. Hindi, pero naalala ko po, mayroong nakapagsabi na ginamit nga po yung... Oho. Pagkatapos noon, ay siya na yung sumasagot. At yung isang babae na yung gustong sumagot, ayaw nang pasagutin yung isa. Ay, wala po kaming narinig na ganyan. Wala po kami napanood na ganyan. Hindi ba importante yung 30 Tamarin? Doon pala yung 1 billion Totoo. na doon diniliver. Kasi nagtaka nga ako parang hindi nila kinala yung saldi ko eh. Kasi halos lahat nakapanood ng video eh. Nung tinatanong nyo na, Yun nga yung napansin namin ni Jen. parang hindi po. Sen. Samantalang si Diskaya na ituro niya. Oo. At Ayun, yun ang naging interesado sila. Oo. Samantalang sabi namin ni Jen, hindi, kung ikaw ang nakatira dun sa address, nabanggit ni Saldi ko yung address mo, magugulantang ka, di ba? Usap-usapan niya, no? Usap-usapan, tsaka tatanungin ka ng mga kakilala mo. Yun nga lang ayaw kanya. Hindi nagbigay ng sworn statement. Hindi ako papayag na siya'y umupo doon at nakatakip ang muka. Yung ba nasa rules namin na kailangan magtakip ka ng muka? Pinag-uusapan na rules. Wala sa rules daw yung pagbigay ng minority report. Oho. Yung pagtatakip ba ng muka nasa rules? Yun ang di namin alam. Ha? Sen. Walang ganun. Walang ganun. Subukan mong gawin sa husgado yung kapag hindi ka na contempt. Hoy, tanggalin mo yan. Oho. Pasumpa-sumpa ka pang ganyan eh. Paano ka susumpa? Hindi ka nga kilala ng... Oo nga. O kasi may karapatan ako, ina-accuse ako eh. Yun Di ba, halimbawa? lamang pagiging sagrado ng panunumpa. Oho. Hinihiya mo eh. Ginagawa mo, binabastos mo eh. Akalain mo sumusumpa ka, nakatakip ang mukha mo. Kaya nung challenge siya ni Diskaya, di ba, sana makita ko rin po yung mukha Tama niya. lang yun eh. Di ba? Bakit ka mo? Ang pangaraniwang nagtuturo, malinis ang ano mo, ituturo mo talaga eh. Opo. Sabi ni Diskaya, ikaw kanya nagtuturo, nakatakip. Pwede ko malaman din kung ano itsura mo. Pwede tanggalin mo. Ayaw. Oho. O ano ba ito? Sabi pa niya, we laid out how this deeply rooted scheme operates with systemic precision. Ba? Oho. Ano ka? Systemic precision, Sus Mariose. Ha? It involves a network of actors
Nalaman daw nila. Namely, the contractors group who collude among themselves to rig public biddings and monopolize flood control projects. Key DPWH coordinators who manage project allocations and orchestrate the collection and delivery of kickbacks. So meron siyang contractors group, meron siyang DPWH coordinator, and sabi niya, intermediaries, agents, or bagman. Pangatlo, di ba? Who received this illicit funds allegedly of their principals. Bakit yung principals wala kang tinatawag? Ba't ang tinatawag mo yung contractors at ilang complicit do sa DPWH at sa kanilang mga bagman na sila yung tumatanggap in behalf of their principals? Bakit ngayon walang principal ni isa? Bakit ayaw mong ilitaw si Martin Romualdez? Para matanong naman namin. Bakit hindi niya hingin yung affidavit ni Martin Romualdez na sinabmit sa ICI? Para yun ang gawin naming basyan para tanungin siya. Talaga bang siya ay naniniwala sa kanyang sinabi na talagang with systematic Systematic. precision? Precision. We will follow the evidence wherever it leads us. Leads us. Totoo ba lahat to? Oo. Na medyo pinasaringan niya yung mga nagrarally. Yung mga maiingay, yung talaga, yung mga tao kasi bagot na. Sabi ko nga sa'yo, pagod na. Nagsawa na ng kahihintay. Baka wala nang mahintay ito eh. Oo, sabi niya. O, di ba yung mga nagrarally? Opo. Kasama na kami dalawa, di ba? Oo. O, ano sabi niya? Your noise will not silence the truth. Ba, yung inyong, ganito. Neither does it provide any help in our investigation. Oh, your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Yun, ebidensya talaga makagagawa daw. So may pasaring na naman sa inyong maiingay. Kayong nagrarally. Kayong nayayamot na, kayong naghihintay kung ano mangyayari. So, ano pa sabi niya? With all that being said, as the chairman of the committee, I say to you, ano sabi niya? Ayan na. Ano sabi? Ano po bang binanggit niya? Hindi kayo nakinig. Hindi namin pinakinggan yan eh. Kasi nagpo-programa kami, Sen, nung nangyari yan. Shut the F up. Sabi niya. Yung bago kaya naman. Yung bago Kasi- siya magsimula, Hindi nung pwedeng- Monday. Hindi pa niya masabi-sabi. Hindi naman... Ang sinasabi ko sa inyong dalawa, nilibas ang kabangbayan. Nakakaawa ang mga tao. Ayun nga. Puot na puot. Galit na galit. Makikita mo eh. Naghihintay kung anong kahihinatnan ng pagdinig na ito. O sabi niya, partial report. Before December break. Asaan? O ano talaga bang ano ito? Pinlaplano yung delay na ito? Para mapatig yung mga tao? Para sa ganoon, mabagot na lang. At magsawa na lang hanggang sa hindi sila interesado rito. Ganon ba yung plano? Parang mukhang ganun nga po ang nakikita natin. Baka sasabihin niya, ito'y para sa basura lang. Alam mo ang gustong gawin niya? Sabihin niya sa Senado ito, I think he should deliver a privilege speech. And in the plenary hall, sabihin niya na ito ay para lang sa trash bin. Para sa ganun, meron akong panahon na Matanong kayo. sa matanong Senado para maging opisyal lahat. Siya. Opo. Kaya ako lang dinidiscuss ito. Didiscuss niya sa media. Pero mas maganda rito sa Senado. Para recorded lahat. Ano po? Yun ang aking gustong gawin niya. Kung ayaw naman niya, halimbawa, pumili siya ng television station, magharap kami. Namili siya sa dalawa. Kung ayaw niya, he should shut the fuck up. Yun. Ako didiretsuhin ko na kayong dalawa. Kung hindi niya madiretso, ako didiretsuhin ko kayo. O, ba't parang hindi kayo makasagot? Sige po, abangan natin, Sen. Kung i-call niya. Tingnan natin kung i-call niya yan. Ano ha? Maganda pong pangyayari yan. At saka, Jen, pagka ganito ang issue, walang sino man ang pwedeng magsabing, manahimik kayo. Hindi ko pa pwedeng manahimik ang taong bayan. Pera ng taong bayan ito. Kahapon, kung narinig nyo, si Secretary John B. Cremulya, alam mo sinabi niya si Gutesa fake?
Ganun ba? Bakit sila magkukuklod ng ganun? Paano naging fake si Gutesa? Hindi makalabas si Gutesa dahil alam kong kontrolado nila kung nasan siya. Paano naging fake si Gutesa? Siya lamang kasi ang nakapagsabi na dinideliver nila ang pera kay Saldico at sa bahay ni Martin Romualdez. Ayun nga. So, sinasabi nilang peke sapagkat pinipilit nila na yung notaryo ay peke daw. Samantalang yung tao wala namang kinalaman kung paano pepekein ng notaryo. Basta pumunta lamang doon, nagpanotaryo. Totoo. Meron ba kayong nabalitaan na isang tao nameke ng notaryo? Parang wala pa po. Yun ang gagamitin nila. Maitago lang. Ang gusto nilang itago. Grabe, no? Oo. Kasi parang maraming yung na-excite kasi akala natin hindi din na ng gusto si Bonoan, di ba? Parang ang dating, niloko mo ang Pangulo pagdating doon Ay, Tsaka, salamat po ng ang marami. akala natin sa hearing na yon, doon na magkakaalaman, Oo, di ba? Parang huling Kasi- pagdirig na ito. Oo, nandun na si Bonoan, nandun yung Trigib, nandun si Bernardo. Pero ang lulitaw pala, yung dalawang babae. Yun nga. Di ba parang... Ako hinintay ko yung Adrian Bersamin Oo. Pero Ano yung ginagawa nila? Ba't ganito? Ang tao, naghihintay. Naghihintay ng resulta. Naghihintay ng katotohanan. O dinuduyan kayo Sabi nga nila Chubibo. we're not moving forward. We're moving in circles. Paikot-ikot tayo. Di ba? Sinuchubibo nga. Chubibo. Nachubibo na kayo. Yun na nga.